Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Yeah. Malupit tong binanggit niya, ha? Oo, tinaningan. May taning na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Wala na siyang ligtas. At sa sobrang laki nito, ibig sabihin dito ni Chavit, nabaon na, hinukay na ni Bongbong Marcos yung sarili niyang hukay. Kahit subukin niya pang makipag-areglo sa mga Duterte, makipag-areglo sa taong bayan, hindi na. Ang kakahantungan lang ni Bongbong Marcos ay pag-aaresto sa kanya ng pulis. Not even yung mapatalsik si Bongbong Marcos. Ito po sinasabi ni Chavit. Hindi lang pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Bagkus, may taning na. May taning na ang buhay ni Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Napakalaki nitong ginawa ni Bongbong. Magkakasakit siyang talaga rito. Pagsamahin mo pa, adik ka. Adik ka na. Tapos aarestuhin ka pa. Hindi lang pagbaba, Ang ibig sabihin dito ni Chavit, aarestuhin. Baka masaktan ka pa, sumuko ka na sa pulis at sa sundalo. Wala na tong dulo. Iyan na po ang fate ni Bongbong Marcos. Kung isipin mo, adik ka na, madidepress ka pa, maaaresto ka pa. Susunod to sa yapak ng tatay niya. Nung binitbit sila sa Hawaii, namatay na yung tatay niya. 'Di ba? Ganito rin ang kalalabasan. Kaya sinasabi rito, ako'y naniniwala. Ay hindi na magtatagal to si Bongbong Marcos. Hindi ko po sinasabi na gusto ko siyang mamatay. Inuulit ko. Pero with his situation, depression and drugs, nako, deadly po yan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang lupit nito. Inaresto to si Pokis. Pero, ako sa tingin ko bagamat ito'y nakakaasar, nakakasakit ng damdamin itong ginagawa ng gobyernong ito, ito is a good sign. Bakit kanyo? Pag-usapan po natin. Kinakababahala natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, hinuhuli, inaarestong tulad ko. O yan. Sabi ko nga sa inyo, ito ay mistulang blessing in disguise. Ito ay parang good news para sa atin lahat. Dahil alam naman natin na itong gobyerno natin gumagalaw ng pailalim. Merong tumatalon sa bangin. May mga ganyan Merong biglang tumatahimik. Hello, saldi ko, nasan ka na? Merong biglang tumatahimik ng ganon, di ba? So, biglang nag-iiba ang istorya, binabago ang istorya, pero itong kay Pokis, hindi nila maitatanggi. Ito'y galaw ng administrasyon ng bangag. Ito'y televised, ito'y nasa balita, ito'y hindi maiwasan na kahit na mainstream media nakakampi nila, kailangan nilang ibalita. Nakita natin na ang bangag administration desperado na. Pikon na. Itong pag-aka-aresto kay Pokis, nilathala na sa buong Pilipinas ang pag-amin. Malapit na ang katapusan na itong si Bongbong Marcos. Dapat ang kinakasuhan na aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam na inaantay natin na makulong, mapanagot, pero wala. Yun nga ang nakakapag dito, nakakasar na nakita ninyo. Yung mga nagsasalita, yun ang inaaresto. Okay, pero yung magnanakaw, haya-hayang buhay. Ang sarap. 'Di ba? Oo, nagbabayad pa dito, may tubig dito. Nako, ano ba yung tubig-tubig?
'Di ba? Sila haya-hayang buhay. Ang sarap ng buhay nila. Pero yung mga nagsasalita yan ang pinipigilan. Oh. Etong mga kakampi nila. Etong mga pinklawan kaya nakakabwisit. Wala nang inatupag kung hindi Duterte. Duterte at Duterte na lang. Inciting to sedition ang usapan. Bakit? Hindi. Ang dami ng gugulo. Ang daming gustong pabagsakin ng gobyerno. 'Di ba? Yung mga NPA, yung mga makakaliwa. Oh. Bakit hindi yan yung mga rebelde, hindi yan yung pagtuunan nyo ng pansin? Ay sa bagay, parang kakampi nyo na eh. 'Di ba? Ano sa tingin ninyo? Kakampi na ba ng gobyernong ito etong mga NPA? Etong mga makakaliwa, etong mga komunista, etong mga magugulo. Tahimik sila ngayon, oh. Kasama ang pinklawan. Ito po, I have nothing against Catholic Church. Pero kahit Katoliko ngayon, yung mga pare, hindi man lahat, marami tahimik. Kayo yung maiingay dati. It shows yung real character ninyo. Ngayon, kailangan kayo, asa na kayo. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga eh, yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao, na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis. Kaya alam nyo mga kababayan ko, huwag po tayong titigil, huwag tayong papatakot. Ito'y tinatakot to eh. Tinatakot tayo, huwag tayong hihinto. Hindi po tayo nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Tayo ay nananawagan na magsalita. Huwag tayong titigil sa pagsasalita. This is our year. Maniwala po kayo mga kababayan ko. This is our year, 2026. Maiahon tayo sa mga magnanakaw. Ang higit sa lahat, I'm very confident na maiaahon tayo dyan sa mga lintik na mga adik na yan. Konti na lang, mga kababayan, konti na lang. Huwag tayong papatakot. Dire-diretso. Hindi to sedition. Hindi to inciting to sedition. Tayo ay nananawagan na ipagpatuloy ang ating pagrereklamo sa gobyerno sa mapayapang paraan. Dahil marami pang susunod dito kay Pokis. The more nyong hinihinto ang isang bagay, the more nyong ginagamit ang inyong kapangyarihan at pang-aabuso sa inyong kapangyarihan, meron tayong nababalitaan, marami pang susunod sa sundalo, sa kapulisan. Anong gusto nyo? Anong mas gusto nyo sa pulis? Tahimik? Sunod lang ng sunod? Sa sundalo? Kahit alam adik, sunod lang sunod? Ako'y nagtatanong lang, ganun ba gusto nyo sa mga sundalo natin? Tanong lang. Anong sa tingin ninyo? Pero meron talagang napipikon. May mga susunod dito kay Pokis. Tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto nating mapanagot. Mabigyan ng justisya. Is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas mo sa pamamalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, pabagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi ko ginawa yun. Yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, ng gugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, pabagsakin. Wala naman ganon. Ayun, ito usapin yan. Bakit daw siya kinulong? Yun ang tanong. Bakit siya inaresto? Okay? Destabilization. Alam nyo ba yung salitang destabilization? Yan na parating sinasabi ni Claire. Kayo ba yung magtitiwala pa dyan sa lintik na Claire na yan?
Dati, galit na galit siyang kay Bongbong Marcos. Ngayon, kulang na lang, himuri ng tubig. Himuri. Ba't tubig ako na? Himuri ng ang tumbong ni Bongbong. Konti na lang. Di ba? Pambihira, oh. Hindi po destabilization kapag nakikita mo yung pagnanakaw tapos magsasalita ka doon sa nakikita mo. Hindi po destabilization yun. Yun po ay karapatan na nasa sa saligang batas. Ang problema, kampi-kampi kayo dyan. Pag nasasaktan kayo, dahil tubig, ayan na naman si Tu. Pag kayo'y nasasaktan, huwag niyong pinapa-aresto. Alam niyo kung bakit? Lalo kayong nahahalatang pikon. Tinatamaan kayo. Nasasaktan kayo. Ulitin natin, ang pagpo-post sa Facebook ay hindi destabilization. Ito ay paglabas. Ako'y iniengganyo ko po kayo. Mag-post kayo sa Facebook. Wag natin pababagsakin ang pamahalaan. Dahil kung ang pamahalaan ay talagang magnanakaw at wala ng tiwala ang taong bayan, hindi natin sila kailangang pabagsakin. Babagsak sila ng kusa. Bakit? Sila mismo mau-overdose. Mau-overdose sila sa kanilang kagahaman sa kapangyarihan at pera. So hindi po tayo nag-encourage pabagsakin ng gobyerno. Ako'y naniniwala, mas masakit ang pagbagsak nila pag ang langit ang gumalaw. Tayo, ini-encourage ko lang kayo, tuloy. Hindi po destabilization nyo. Tuloy nyong isigaw yung laman ng puso ninyo sa mapayapang paraan. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang may na-violate sa rights po ninyo? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag aresto sa akin sa airport, sa terminal, binasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan na yun nakalagay doon ay I am entitled, I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya nagkaroon ng konting commotion doon. Minahasaan pa ng Miranda rights. Sinasabi sa Miranda rights, nakalagay po yan sa batas, meron kang karapatan sa abogado. Hindi mo naman pinaharap sa abogado. Bigla na lang Tory style, di ba? Doon ka na magpaliwanag, wala abogado. Ganon ang style. Binitbit lang. Pero pasalamat din to. Pasalamat. Si Pokis. Kasi kung ang umaresto dito, at PNP chief pa si Torre. Malamang ito, nandun na sa ICC na to. Doon bibit-bitin yan. Hindi natin alam. Baka sa Timbuktu, dalhin to si Pokis. Di ba? Wala pag si Torre ang bumirada ng aresto, walang due process. Walang due process. Basta yan ang nag-serve ng warrant of arrest. Walang due process dyan. Sasabihin lang sa'yo, my way or the hard way? Ganun. Susunod ka na. Di ba? Pero sa buhay ng tao, tapat-tapat lang yan. Kinaya lang naman yan ni Torre dahil may edad na si PRRD. Pero kita nyo, bilis ng karma. Yung dating PNP chief, saglit lang. Ngayon, tagalinis ng daan. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang nag-issue doon. Susubaybayan po natin itong balitang ito dahil napakalaki po nito. Okay? Puntahan po natin yung next topic. Isang malaking balita itong kay Pokis, no? Pero ito, pangalawa, malaking balita rin itong press con ni Chubby. Tatandaan natin,
may history to si Chavit. Pag ito'y nagsalita, bumabagsak ang gobyerno. Titingnan natin. Wala tayo hindi natin sinasabing pabagsakin ng gobyerno. Pero meron siyang binanggit dito. Oo. Tingnan nyo pong mabuti. Ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. Ayan, maniwanag si Singson may sabi. At ako'y sumasang-ayon kay Singson. Ako'y naniniwala. Si Bongbong Marcos mastermind. Mangyayari ba tong mga to? Nang hindi alam ni Bongbong Marcos, yung iba sinasabi, to the very least, may alam si Bongbong Marcos. Ako'y masang-ayon ako kay Chavit. Hindi lang sa may alam. Kasabwat po dito si Bongbong Marcos. Bakit? Ito ipapatunayan natin. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Yeah. Malupit tong binanggit niya. Oo, tinaningan. May taning na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Wala na siyang ligtas. At sa sobrang laki nito, ibig sabihin dito ni Chavit, nabaon na. Hinukay na ni Bongbong Marcos yung sarili niyang hukay. Kahit subukin niya pang makipag-areglo sa mga Duterte, makipag-areglo sa taong bayan, hindi na. Ang kakahantungan lang ni Bongbong Marcos ay pag-aaresto sa kanya ng pulis. Not even yung mapatalsik si Bongbong Marcos. Ito po sinasabi ni Chavit. Hindi lang pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Bagkus. May taning na. May taning na ang buhay ni Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Napakalaki nitong ginawa ni Bongbong. Pagkakasakit siyang talaga rito. Pagsamahin mo pa, adik ka. Adik ka na. Tapos aarestuhin ka pa. Hindi lang pagbaba, Ang ibig sabihin dito ni Chavit, aarestuhin. Baka masaktan ka pa, sumuko ka na sa pulis at sa sundalo. Wala na tong dulo. Iyan na po ang fate ni Bongbong Marcos. O isipin mo, adik ka na, madidepress ka pa, maaaresto ka pa. Susunod to sa yapak ng tatay niya. No, binitbit sila sa Hawaii, namatay na yung tatay niya. 'Di ba? Ganito rin ang kalalabasan. Kaya sinasabi rito, ako'y naniniwala. Ay hindi na magtatagal to si Bongbong Marcos. Hindi ko po sinasabi na gusto ko siyang mamatay. Inuulit ko. Pero with his situation, depression and drugs, nako, deadly po yan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa kabila ng irregularities umano nito, kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. Ayan, di ba? Diyan pumutok yung blank items. Kasabwat yan. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Yan, napansin nyo yan? Di ba si Bongbong Marcos laging wala? Puro si Claire lang. Di ba pansin-pansin? Ito, very obvious. Nung pagbagsak ng rating na, bigla siyang labas ng labas. Ang problema, scripted naman. Controlled environment. Bakla pa rin. Bakla itong mama na ito. Duwag ito. Duwag humarap sa media. Anong sinabi ni Claire noon? Haharap siya sa media. Hindi humaharap. Haharap lang, pipili ng isa i-interviewin. Hindi ganoon. Ang layo nito kay PRRD. Si PRRD inaharap ang tao. Consistently inaharap ang tao, ini-interview.
Hindi siya nagtatago sa palda ng babae. Hindi nagtatago sa palda ng tagapagsalita. Siya mismo. Pero kita nyo, ang inaayos ni Bongbong Marcos, imahe. Hindi na po maniniwala ang tao sa ganyan. Kaya nga sabi ko, kusang babagsak to itong gobyerno ni Bongbong Marcos eh. Tatandaan nyo, pag sagad na, wala nang tiwala ang taong bayan. Kahit anong sabihin ni Bongbong Marcos, magko-collapse ang gobyerno ng kusa. Dahil kahit tahimik ang sundalo, kahit tahimik ang pulis, pag nawalan na ang taong bayan ng tiwala sa liderato, babagsak ang ekonomiya. Even yung mga pulis at sundalo, pamilya nila magugutom na. Babagsak. Maniwala po kayo, babagsak ang ekonomiya natin. Yun lang ang masakit. Bago bumagsak yung gobyerno ni Bongbong Marcos, sad-sad na po tayo. Pero mangyayari at mangyayari yan. Dahil nakikita natin wala nang tiwala ang taong bayan. Wala nang investor. Yung dollar, pataas na naman. Bumaba lang saglit, napansin ninyo kasi December, pumapasok yung remittance nyo mga OFW. Pero back to normal na tayo. Ano mangyayari? Tingnan nyo. First Monday, unang pasok pa lang, bulusok na naman, taas na naman ng dolyar. Problema yan. Babagsak talaga ekonomiya natin. Unahan lang yan. Mamamatay ang taong bayan. O ito unang mamamatay. Makukukunin ito eh. O hindi po tayo nagbibintang ha. Pero tatandaan natin. Makapangyarihan din ng Panginoon. Hindi niya na mahahayaang maubos ang Pilipino dahil sa pagnanakaw ng mga animal na to. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit Ito sinasabi ni Chavit, no? Pinagmalaki niya yung flood control. Tapos, nung siningil siya ng nature, ng bagyo, nagbaha, yung punot dulo ng problema na si Tambaloslos, yung kanyang pinsan, hindi naman niya kinastigo. Hindi naghahanap talaga ng solusyon si Bongbong Marcos. Or hindi niya talaga mahanap ang solusyon kasi kasabwat siya. Anong punto ko rito, mga kababayan? Yung sinasabi kong pagbagsak ng tiwala. Kahit anong pangakong gawin ni Bongbong Marcos, isipin mo pinagmalaki mo yung flood control projects. Tapos bumagsak. Tapos hindi mo inaayos ng maayos. Eh di wala talagang tiwala ang taong bayan. Mauuwi tayo sa puro pangako, pero ang Pilipino gutom. Anong kalalabasan? Kahit anong sabihin ni Claire, kahit anong sabihin ni Tito Soto, kahit anong sabihin ng mga Rimulya, ang taong bayan hindi na magtitiwala. si Martin Romualdez. Naimbestigahan ba? Di pa up to now. Dahil pinsambuo niya ito, kasama niya mastermind. They are both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Kumarap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Secretary Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission
Communication Office with a budget of 2.4 billion nagbago na. At takdog pa rin pero tuta na ni Marcos. Yan. Ay, nako. Si Claire, alam mo, si Claire, siya lang ang nakikinabang. Kasi yung banat ni Claire is not really effective. Lalo pong nasira, sa totoo lang, lalong nasira si Bongbong Marcos. Lumabas po si Bongbong Marcos na duwag. Tapos, anong meron kay Bongbong kung hindi trolls? Kasi si Claire hindi naman umaarting Yusek eh. Hindi rin siya umaarting abogado. Ang arte niya troll. So, in short, nakikita nyo ba? Kasi kung effective ang pagtatanggol ni Claire kay Bongbong Marcos, hindi lalagapak ang trust rating ni Bongbong. Lagapak pa rin. So, in short, wala ding silbi si Claire. Pero, si Claire may kinita. Pwede siya nakinabang. So, yung taong bayan, yung pera ng taong bayan na pinambayad kay Claire, nagamit ang taong bayan. Hindi rin nakinabang si Bongbong. Sino lang ang panalo? Si Claire. Panalo yung vlog niya. Pinapanood siya. May sahod pa siya. Malamang may bonus din yan. Pagtanggol mo yung ganyang kahirap. Ano yan? Hero ba? Si Darna ba yan si Claire? Para ipagtanggol niya yung ganyang kahirap ng libre? Nang maliit lang ang bayad? Wag na tayo. Sinong na? Yumaman. Siya lang. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila. Kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director-level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba. Teka muna. Yung sinabi ni Singson na mamaya papaliwanag natin yung 40 years. Yung huling pagkakatanggal ng kanyang tatay ay may ibig sabihin 40 years. Explain natin mamaya. Ha? Noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ang korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan
kaya naming lahat. Pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.